Tagal na namin gusto pumunta sa lugar na to, guys. As in, ang dami kong pinanood na reels. Ang dami kong pinanood na TikTok videos about Kazakhstan. Anyway, we had a layover here in Kuala Lumpur, Malaysia. So, about mga 20 hours yung ano namin, layover namin. It's going to be a 7-hour flight going there. So, mahaba-haba ang biyahe natin. Finally, after 7 long hours, we are finally here. Kakatapos lang natin dumaan sa immigration, and kung hindi nyo alam, we are visa-free here in Kazakhstan. So, walang hinanap sa akin, as in wala ring tinanong, as in sabi lang welcome. So, huwag kayong kabahan, huwag kayong mag-overthink. Super easy lang, super bilis. First we gotta do is buy SIM for Miguel. Ako naka-eSIM ako, so ilalagay ko na lang din yung eSIM ko dito sa description box. And then we need to withdraw cash, kahit konti lang. Ito yung price ng internet nila, $13 for 35 gig. Tapos meron na siyang call. And meron na rin kayong number. So, pwede, mura na din. Paglabas ng customs, andito na lahat. So, andun yung mga bilihan ng SIM. Ito yung mga car rental. And then dito sa kabilang side, meron na tayo ditong mga ATM. So, we're going to withdraw cash. Okay. This is 100,000 tenge. This is around 10,000 pesos. Para makapunta kami sa center, sa Airbnb namin, you have to download Yandex Go and you need to buy a SIM kasi sa Philippine number, hindi nagsasend yung SMS code. Nakapag-login lang kami sa Yandex Go kasi bumili si Miguel ng SIM nila. Papunta sa Airbnb namin, it's 6,650 tenge. That's around 700 pesos. So, not bad at all. I-book na natin. After almost an hour ng travel, andito na tayo sa ating Airbnb. Super spacious siya. So, ito yung room natin. Ayun, papahinga na si Miguel dyan. And then, meron siyang sariling kitchen. Pwedeng magluto, may mga microwave, kompleto naman yung mga kailangan. And by the way, pwedeng uminom directly from the faucet. Pero kung maarte ka, just buy bottled water. Yung CR daw medyo maliit. Ayan siya, medyo maliit. Pero okay na din. And then merong washing machine. Nabasa ko na to sa mga reviews about Kazakhstan. Marami talaga hindi marunong mag-English. But fortunately, yung may-ari ng Airbnb na to, magaling siya mag-English. So, nakapagtanong-tanong kami kung saan pwede kumain. So, right now, we're just going to rest a bit. And then, maghahanap kami ng kakainan. May mga nire-recommend siyang kainan dito sa harap lang. Malapit lang dito sa Airbnb. Ito yung labas ng Airbnb, guys. Medyo sketchy lang. Pero, okay naman yung room. So, I guess, carry na yun. And by the way, walang elevator. We're going to have dinner here. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. So, yung apartment natin, andito lang sa kabilang side. Malapit lang. 2-minute walk. So, this is local Kazakh food. So, eto guys, yung menu nila. So, konti lang yung mga English. So, tayo ay mag-Google Translate, of course. Our food is here. So, ito is Besh Barmak. Traditional food siya dito sa Kazakhstan. Ito is manti. Tapos may kasama siyang sour cream or yogurt. Ang weird, no? Usually kasi sa atin toyo. So, nakakapanibago. Lasa siyang healthy. Kay Miguel naman, nag-order siya ng parang burger. Tapos may pickles, may soup. Tinikman mo na yung burger? Yeah, it's good. Guys, alam ko na yung best description dito. Para siyang deconstructed bulalo. Dahil meron rin siyang bone marrow. Ito yung bill natin. Medyo mahal kasi ang dami namin in order. So you can share this. Ang dami niya. And yung dumpling din. Punta kami sa convenience store. Magtitingin lang if may mabibili. And small yung pangalan. 2-minute walk lang away from the restaurant. Ganito yung itsura nung Airbnb sa labas. Medyo sketchy pero okay naman. Mura lang din siya, guys. Lalagay ko na lang yung link sa description box. Good morning! Yung meet-up time natin is 8 a.m. and then yung departure time is 8:30. The meet-up place from here is, I think, 16 minutes away pag mag-taxi kayo. So, magta-taxi na lang kami. Yung mga binili namin kahapon dun sa small na grocery, yun yung breakfast namin. So, I got yogurt and
Pag yung boses ko. I got yogurt and some bread. Ito yung sikat nila na chocolate dito sa Kazakhstan. Uy, may free. Thank you so much. Ganda naman ng Airbnb na to. May free chocolates. This is our first stop kasi walang bilihan ng anything doon sa lake. So, bibili tayo ng water and some food. Meron ding restroom doon. Wala rin kasing restroom doon sa lake. So, quick stop over 15 minutes lang. Kabili kami ng water and sandwich. Mahal yung tubig dito, guys. So, I suggest magdala na lang kayo. Huwag na kayong bumili dito. Ang isa is 800 tenge. Let's start with our hike. Suggestion ko lang, guys. Magdala kayo ng hat or shades. Super maaraw. So, hala, pagod na ako agad. Di pa ilang steps pa lang. Pwede kayong kumuha ng tubig dito. Malinis. Fresh. Grabe guys, ang taas na natin. Hingal. Ang taas. Success na kami. Success. Hindi pa 100% success. Guys, grabe. This is not for the weak. In-expect ko naman tong hike, pero hindi ko in-expect na ganito kayo. Intense. Yeah, assault. Like, 90% assault. Yung 1995 na nandun natin. 2 kilometers left, I think. Or 2.8. Guys, sobrang ganda. Worth it. Super nice. Big Alpati Lake. We're finally here. We reached our final destination. And we have 1 hour to roam around, take photos, eat our snacks, Fly drone. and fly his drone. Walang kasamang food yung tour, so bring your own food. We are on our way back. Pababa na tayo. Mas mabilis, obviously, kasi pababa na. But, it was worth it, in fairness. Yeah, kulang yung 1 hour. Kulang daw yung 1 hour. Natanong na natin yung tour guide, wala daw way na may sasakyan paakyat dito. Only authorized people are allowed. But, you can get an electric bike. Pero tignan nyo naman, guys, yung view while hiking. Kahit hingal na hingal ka na. Like, worth it naman, in fairness. Nasa bus na kami. 9 kilometers. 6 hours, 43 minutes of walking. Finally, after a super long and tiring day, nakapag-freshen up na kami. And we're ready for dinner. Grabe, na-sunburn kami. And si Miguel, pulang-pula. Ako din, grabe yung sa chest ko, pulang-pula. Yung mata ko din, pulang-pula. So, please use sunscreen and mag-shades kayo or anything that covers your eyes and your face. Kasi maaraw talaga. Right now, we are going to another, I think this is a local restaurant and ang dami niyang magagandang reviews. So, we'll go there. And the good thing about this local restaurant is marami siyang ibang food din from other cuisine. So, hindi lang tayo local food. For dinner, dito tayo. Tarhun. Medyo malayo sa Airbnb, pero okay lang. Sana masarap yung food. So, andito na yung order namin. Actually, kulang pa to. Nirecommend to ni Isa sa akin. It's rice pilaf. Masarap daw siya. Nasarapan siya dito. Super common ng horse meat dito. Minsan beef, minsan horse meat. Don't like this. Thank you, Isa. Sa best friend ko. Kasi nag-travel siya to Kyrgyzstan naman. And nagustuhan daw niya to. And I definitely agree. It's good. Ito din yung isang order namin. Actually, guys, hindi ko na alam kung ano yung pangalan. Pero beef siya. Ang sarap. Parang siyang mechado. In fairness naman. Ito, meron kaming kebab. Masarap? No. Masarap daw. Yung mga tira-tira namin, kakainin na lang namin tomorrow for lunch. Good morning! Day 3 here in Kazakhstan. Parehas lang yung suot namin kagabi. Uy, nagpalit kami kagabi ha. Pero kasi kakain kami ng breakfast. Diyan lang malapit lang. Recommend siya.
ng owner ng Airbnb na to. Sikat daw to na breakfast place dito sa Almaty. So, Nedelka yung pangalan ng cafe. After 3 minutes of walking, we are here in Nedelka. Maraming options like food and soups, sandwiches, pizza, pasta. Very western na yung sinaserve nilang food dito. Ito na yung food natin. Grabe, ang dami. And then yung kay Miguel is chicken sandwich. Ito yung bill namin, 10,450, 1,106. Medyo may kamahalan pero masarap naman yung food. Yung drinks do hindi gaano. Ito yung coffee nila, hindi ko masyadong nagustuhan. Tastes like normal coffee lang. Meron ding malapit na fruit stall sa Airbnb namin. So bumili kami. And may mga peaches sila offer 100 tenge lang. Mura lang guys yung mga fruits nila dito. Yung take out namin kagabi, yun na lang yung lunch namin. 2 p.m. pa kasi yung meet up for the horseback riding. We have, ito yung peaches na binili namin kanina. Did a quick stopover. Bumili kami ng mga snacks. Ayan. Tapos 300 lang to lahat guys. Or parang 350 pesos. 4 hours and 30 minutes so yung entire tour. We'll be back mga 6:30 to 7 o'clock. Andito na tayo guys. Ang daming kabayo. Не до конца, только так, хорошо? Not go to full. It's not like this. Only for this. Papangalanan natin siyang Whitey. We are finally done with our horseback riding tour. Actually guys, ang tagal, 8:42 na. Doon sa tour namin kahapon, parang aga natapos. Ngayon naman, ang late natapos. Hindi nasusunod lagi yung itinerary. It was a nice experience. Okay siya. Matagal lang sobra. Sakit na niya sa puwet, ang sakit na sa likod. Ang ina-expect ko kasi parang yung cutie-cutie lang, parang short distance. Yung kanina, medyo mahaba. We are just waiting for our taxi and then magdi-dinner na kami. We're having dinner at this restaurant. Malapit lang to sa Airbnb namin. This was suggested by our Airbnb host. Ito yung menu nila. May English menu sila. And napansin ko, sobrang kapal ng mga menu nila dito sa mga restaurants dito sa Almaty. So, marami tayong options. I feel like this is a bit on the pricier side, pero pwede na. Hindi naman super duper mahal. Sinuggest to ng waiter. Hindi ko alam kung ano yung specific name niya sa menu, pero parang cheese pizza siya. It's so good. Ito yung garlic chicken with garlic sauce, and then ito yung lamb ribs. Sobrang sarap nito guys. It's so good. Sarap din daw nito. So, everything's good. Sarap lahat. Tapos syempre, as sa Pilipina, meron tayong kanin. Let's eat! Guys, ang sarap ng food dito. I highly recommend this restaurant. Kahit over yung na-order namin, nakakain pa rin naman namin siya pag uwi sa Airbnb. So, hindi naman siya sayang. Good morning! Actually guys, nagmamadali kami kanina. Alis dapat kami at 7:30. Nagising kami 7 na. So, as in talagang nagmadali kami. Punta na tayo sa ating meet-up location. Today, we're going to do the city tour. It's about 50 minutes at what we're gonna do. So we have a steps here, about 827 steps. Almaty is really popular with the earthquakes, with the mud flows. So, ito yung Medeo skating rink. Actually, dito sa view na to, medyo akyat lang kayo konti. Kita nyo na siya. Pero, mas maganda daw yung view kung akyat kayo dun sa pinakataas. But for us, since magki-cable car kami, as kita nyo dyan, may cable car, no? Makikita rin naman namin siya. So, yeah, umakyat lang kami konti. Mahaba-haba rin naman yung time natin dito. I think they gave us 1 hour. So, if you want to go up, pwede rin naman punta kayo para makita nyo. As for us, grabe guys, parang patay na yung legs namin kasi nga from the hike and yung sa kahapon, parang
Parang nabugbog na sila, so hindi na talaga namin kaya. Kahit horseback riding lang siya, parang Yeah. buog pa rin yung katawan mo eh. Kasi alog-alog ka Or eh. babalads ka rin. Yes. Dito na lang tayo sa cafe while waiting. Our second stop is cable car. So kasama na sa ticket natin yung cable car ride. Kahit summer and maaraw, make sure daw na magdala ng jacket kasi malamig daw dun sa taas. Kasama natin ang mga kabayan natin. Yeah! Philippines represent! Ito yung first stop natin. So yan, may maraming mga coffee shop kung gusto nyong mag-relax, kumain. But there's also an option to go up further. Ito na yung pinaka-top na part ng ating cable car ride. Ang ganda ng view, guys. Tingnan nyo dun, may snow caps pa oh. By the way, pwede kayong mag-paraglide. Nakikita nyo ba yan? Ayan, nagpa-paraglide sila. This is 55,000 tenge. So, 5,000 pesos. We are finally going down. Walang sumabay sa cable car namin. So, kaming dalawa lang ni Miguel. Our next stop is Koktobe. So, this is the panoramic view of the city. Doon na area, meron daw zoo. And then, meron daw parang roller coaster dito banda. So, para lang siyang mini park, ganon. Tapos may mga snacks and restaurants. Para siyang Tagaytay, ganon. Ganon yung vibes. Para siyang Tagaytay Sky Ranch. Di natin masyadong makita yung view ng city because of the pollution. Pero, yeah. Ito yung view na makikita nyo dito sa Koktobe. Ito yung food namin. Kung sa Pilipinas ang kalaban natin is langaw, dito B naman. So ito yung pilaf nila. Ang sarap nito. Ito yung kinain namin nung 2 nights ago, I think. So yun yung in-order namin. And then kay Miguel naman is beef batubab or lamb? Lamb kebab. Daming B, guys. Next stop natin dito, Rahat. Ito yung famous na chocolate nila dito sa Kazakhstan. So may time tayo para mag-shopping for mga pasalubong and mga souvenir. So ayan, super dami ng options ng chocolate. But unfortunately, walang free taste. So hindi natin alam kung ano yung masarap. Oo. Ito yung sikat na pampasalubong Kazakhstan. Kaso dark chocolate to. Ayoko ng dark chocolate. Bibili tayo ng mga ref magnets and mga kung anek-anek. Ang ganda, ang daming kung ano-ano mga bilihin. Halwa, Uzbekistan. Ah, chocolate daw to. What's this? Chocolate. Chocolate? Pero Kinuha niya sa loob eh. mani na to. Guys, busog na kami. 100 small. Kat mo ka dyan. Mga tig 1,000 tenge lang. Ang ganda ng mga ano nila, oh. This is called takya. Yes, hello. Bumili kami ng ice cream sa store na to. Sabi nila sikat daw to. Masarap? Sarap. Ang sarap ng pagka-pistachio. No? It's really good. We are finally home. Grabe, what a day. Ang haba ng araw. Tomorrow is going to be an overnight tour. For dinner, nag-take out lang kami ng food sa mga fast food malapit doon kanina kasi we don't have much time anymore. So, it's time to prepare and get ready. We'll update you again tomorrow. So, good night, guys. Super manas ng mukha ko. Oh my God. Sobrang early ng call time namin today. 6 a.m. So, binababa na ni Miguel yung mga luggage namin. As I've mentioned sa first day, walang elevator dito sa Airbnb na to. So, medyo struggle. So, this is an overnight tour. Dala na namin yung mga luggage namin. Show you the cave and the bathroom, okay? After 4 hours sa bus, lilipat tayo sa mas malit daw na car. Ganito yung sasakyan natin papunta sa Kindy Lake. Kindy Lake? Kinda Lake. Hindi ko na alam kung ano yung tamang pronunciation. Pero, ganyan siya, parang 4x4. Kasi syempre hindi kaya ng bus papunta doon. 4x4. Kailangan natin mag-horse paakyat dun sa lake. Paakyat, pababa, hindi ko sure. May option naman na pwedeng maglakad. 20-minute walk daw siya. Pero kami gusto na lang namin mag-horse para hindi na nakakapagod. Ito lang ako. Finally here, Kindy Lake. Binigyan kami ng 2 hours para tumambay bago makabalik doon.
So, okay naman guys. Marami lang talagang tao. Syempre, expected natin yan. Tourist spot siya and it's a weekend. So, may mga place naman na ganito na pwedeng pahingahan. May restroom din doon. May bilihan din ng food. Update. Andito na tayo sa accommodation natin. Nakitira tayo sa mga locals dito. So, as you can see, may mga pictures sila dyan. And this is our room. In fairness naman, okay siya. The house is very spacious, malinis. May mga sinerve sila sa table. Mga biscuit, bread, and mga jam, kung ano-ano. Actually, hindi ko alam kung ano siya. Para siyang may bell pepper and may meat sa loob. Yan. Oh. Fairness guys, masarap yung tea nila. Ito may mga biscuit. Gusto mo mag-hap? Ito yung labas ng accommodation namin. Tapos dito yung kitchen, dining area. Our next ganap is Kolsai Lake. Madami-dami ang tao dito. Actually, pa-sunset na guys. Hindi ko alam kung maaabutan pa natin na may araw pa. Ito yung lalakarin natin. Uy, may mga horse ulit. Hi, horsies! Ito na yung ating Kolsai Lake. May mga hagdan naman dito. So, at least hindi ganun kahirap pababa. Pero sayang guys, wala na yung araw. Late na kami nakapunta. May horseback riding din dito pag tinamad na kayo umakyat. I'm not sure though kung magkano. Kami ni Miguel din kami mag-horseback riding. Ito yung pinupuntahan na restaurant. Maganda kasi yung view ng lake dyan. In fairness naman guys, habang paakyat tayo ng paakyat, ayan, paganda ng paganda yung view. May picture spot dito, ayan, dyan nagpipicture ang mga tao. Ang ganda ng restaurant dito. Ang ganda sana kung dyan tayo mag-lunch or dinner. But unfortunately, it's not part of our itinerary. And it's a weekend guys, kaya sobrang daming tao. So I recommend if you're coming to Kolsai or Kaindi Lake, go on a weekday. Let me give you a visual representation kung gaano kataas yung akyatin namin. So doon guys. May option naman kayo mag-horse, pero for us, we're just gonna walk. Yung dinner natin is Besh Barmak. National dish nila. Ito yung kinain namin nung first night. So, may meat, may noodles, may vegetables. Ready na kami matulog. Medyo struggle lang kasi wala kaming dalang towel. Wala pala ipoprovide na towel. So, hindi na ako naligo ng hair. So, dito sa bahay na to, may mga iba pang tao. Pero dito sa room, kami lang dalawa ni Miguel. Walang saksakan dito sa room. So, sa labas kami mag-charge mga kagamitan namin. And yung tubig nila galing sa gripo. So, if you are very sensitive in that sense, make sure na may dala kayong maraming tubig. Good morning! It's not a good hair day today. It's time for breakfast. Our call time is 7:30. Ito yung breakfast natin. Para siyang oatmeal, pero buckwheat siya. Medyo walang lasa lang. Gusto ko lagyan ng asukal. This is our first stop. Second stop natin for today. This is the Moon Canyon. Ang ganda dun banda oh. Dun tayo kaya bang? Finally, at our last stop, so ito na yung Charin Canyons. May i-hike daw na 50 minutes pero hindi na kami pupunta doon. River yun. So masyadong malayo guys and mainit. 50 minutes. So hindi na namin i-attempt gawin yun. Dito lang kami. Papakita ko later. Yun yung panoramic view. Ang ganda. Dito palang maganda na eh. So I don't think kailangan nyo pang mag-hike. Pero up to you if you wanna do it. Ganda guys. Para tayong nasa alaula ulit. Yun, pwede tayong bumaba dun, no? Sobrang ganda. Tapos ang ating 2-day tour. Grabe. Enjoy naman. Sobrang saya. Yeah. Pagod. Ang haggard ko na guys. Kailangan ko nang mag-wash ng hair. Ang oily ko na. Oo nga eh. Finally, andito na tayo sa Airbnb. So we're going to do a quick Airbnb tour. In fairness, I'm so happy with this Airbnb. It's super spacious and sa gitna lang siya. Very accessible.
So, this is the toilet. Ayan, meron tayong washing machine. Pwede tayong maglaba. Okay lang. And meron tayong shower, of course. Meron tayong sala. And then, merong dining area. Meron ding kitchen. May microwave and ref. Magagamit natin yan. And ito na yung bedroom. Pansin ko talaga sa kanila, guys. As in, isang pillow lang talaga yung binibigay nila. So, yeah, this is our Airbnb. Time to rest, take a bath, settle down, and baka mag-Yandex na lang kami for our dinner. Good morning! So, today is our rest day. As in, literally, wala kaming nakaplano ngayong araw na to. So, much needed rest time. Naglaban na rin ako kahapon. O, diba? Lalabas kami, pupunta kami sa cafe to have breakfast. Malapit lang, 16 minutes away yung kakainan namin. Dito na tayo, Coffee Boom. Medyo malayo nilakad namin. So, pwede nyo siya i-Yandex. Pero ang siya rin maglakad-lakad, guys. Kasi tignan nyo, ang daming trees, ang daming park. So, okay din maglakad if you guys want. Tignan nyo yung menu nila dito. Ganto kakapal. Pero ang daming options. Like for breakfast and other meals, ang daming pagpipilian. Super happy ko kasi lahat ng cafe na napunta namin so far, lahat sila may decaf. So this is Spanish latte, tapos meron tayong pistachio. Yum! Ito yung order namin. I got a salmon poke bowl and then si Miguel is Thai chicken rice bowl. Sarap siya in fairness. Ang konti lang nung salmon. Pero pwede na rin. Okay na rin to. Namili kami ng mga dessert dito sa Kulikov. Dito yung masarap yung ice cream. So, nagtry rin kami ng mga ibang pastry nila. Ayan. Let's go. The rest of the day, we just work. So, now it's time for early dinner. May araw pa. Pero gutom na kami kasi hindi kami na lunch talaga. Brunch lang yung kinain namin. So, yeah, malapit lang to. It's a pizza place called Mamma Mia. It's 500 meters away. So, lakad lang tayo. We are finally here. Mamma Mia. Let's go. Of course, we ordered burrata, caprese. We also ordered machete steak. This is only 800 pesos, guys. Pwede na din. Ang dami na rin, no? And then we also got ravioli. Yum! We are done with our dinner. Hindi namin naubos yung steak ko. Ang dami pa niya, guys. Super sulit. Highly recommend orderin nyo to. If mahilig din kayo sa caprese, it's really good. Yung ravioli nila, sakto lang. Not something I would order again. But yeah, this restaurant, highly recommend. Good morning! Today, we are off to camp at Asi Plateau. And as you can see, wala akong makeup, wala akong anything. Very simple lang tayo. So, since camping siya, ayoko na magbitbit ng maraming gamit. I have this bag and then meron din akong maliit na backpack for my pantulog and pamalit for tomorrow. And syempre magdadala kami ng wet wipes, pampunas ng katawan, and syempre pag nagwiwi or poops. Actually, lahat ng tours na ginawa namin for this Kazakhstan trip is from Join Me. And then we paid via PayPal lang. So, WhatsApp lang ako nag-book ng mga tours namin. Our call time is at 9 o'clock. Hindi siya ganun kaaga. So, perfect. We will update you pag nandun na kami. Our first stopover, we bought mga snacks, pagkain. We bought mga sandwich, bread. And sabi niya, bili daw ng noodles kasi may mainit na tubig naman daw doon. So, yeah. Perfect. We're ready for camping. After 2 hours, finally here at the visitor center. Wala nang signal dito, guys. Ito yung entrance natin papunta sa Bear Waterfalls. So, medyo 30 to 40 minute hike daw siya. Ganito yung daan natin papunta sa Bear Waterfalls. So, make sure to wear appropriate shoes. Hingal na ako. We are finally here. Bear Waterfalls. Hey! Party kami dito, guys! Ay na! Taas! We did a quick stop here to take photos. Look at this view. Oh my gosh. Ito yung campsite natin. Papatayo na sila ng mga tent.
Super nice ng view, guys. This is our camping setup. Kompleto naman, guys. Ayan, may mat siya. And then meron ding sleeping bag. And spacious yung ating tent. And then they also gave us camping chairs. Super nice. Dito ako sa loob ng tent. Kumakain lang ako ng burger na binili ko kanina sa supermarket. Guys, ang ganda ng view dito. How is this my life? Look. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Ito yung dinner natin, guys. So, para siyang afritada or mechado, ganun. So, may manok, patatas, and may bread. So every time I come, it's just something like I just expect it like every single year. Rock all night to get lucky. To get lucky. Rock all night to get lucky. Ang bait nila. Pinahiraman nila ako ng gatok. Lamig na ako. Grabe. Pero sobrang lamig dito. So make sure Lala. to prepare. But Mag-prepare best ka. experience. Yeah. Best experience. Wild. We come so far to give up who we are. My lovely lady love, my lovely lady love, my lovely lady love. No back it in the phone, my loving got you. Guys, good Morning. morning. Sobrang lamig dito. Ang lamig. Parang negative na ata. Alam mo kung anong bumuhay sa akin kagabi? Yung heat pack na binigay sa akin ng Korean na kasama namin. Tignan nyo naman ang kapaligiran. By the way, guys, nagdisco-disco sila kagabi dito. Like, may inuman, ganyan. Pero, hindi namin kaya. We are not equipped. Kasi, nilalamig kami. So, kung gagawin nyo yung tour na to, make sure to bring heat tech, tapos mga jacket na pang malamig talaga. Ito yung toilet nila, guys. So, may butas lang sa floor. Pero parang hindi ko kaya kasi mabaho. So, maghahanap na lang kami ng pwede kong iihian. After mag-breakfast, pack up na tayo. Umiinit na rin dito sa campsite. So, perfect time lang. We are finally back sa Airbnb and obviously naligo kami agad and nag-ayos ng mga gamit. Super pagod from the camping but it was such a nice experience. I would say yun yung top tour for me. Like if you come here to Kazakhstan, that's one tour na dapat gawin nyo. Ang bilis, guys. Ang bilis sa mga pangyayari. Last day na namin tomorrow. Good morning, everybody! Today is our last day and magbabrunch lang kami sa labas. Pupunta na kami sa cafe. We're going to Vanilla Cafe, Bob, di ba? Vanilla Cafe. Vanilla Cafe. Fairness, ang daming tao. Ibig sabihin, masarap. Let's go. And may mga sandwiches sila, pastries. Parang sarap ng pastry. Okay naman, masarap siya. Medyo konti lang yung serving. Ang sarap nitong dessert nila, guys. This is pavlova. So good. And then, yung coffee nila, okay naman, masarap. Typical lang. Ito naman yung kay Miguel. In fairness, masarap yung food nila dito. Yung pricing, sakto lang din. Para rin siyang usual cafe sa Philippines. Highly recommend. Oras na para mag-empake dahil aalis na kami papuntang airport in a while. By the way, the airport is super near. 30 minutes away from here. Yandex Go. So, siguro mga 300-400 pesos lang. Share ko lang sa inyo yung mga pinamili namin.
Ito yung famous Kazakhstan chocolate nila na ilang beses ko na pinakita sa inyo. Maganda siyang pampasalubong kasi talagang may nakalagay Kazakhstan. But this is dark chocolate. So kung hindi mahilig sa dark chocolate yung mga bibigyan ninyo, baka hindi nila magustuhan. Para sa mga staff namin, bumili kami nito. Milk chocolate naman. Choco Magic. Mura lang din to. So, sana masarap. Sana magustuhan nila. And then, I also got this. Pampasalubong ko kay Riza. Kasi mahilig siya sa dark chocolate. So, ito may extra dark. And then, may milk. And then, may classic. So, iba-iba siyang parang square na maliliit. Hindi tayo aalis dito sa bansang to na walang ref magnet. Tignan nyo siya. This is 5,000 tenge. So, 500 pesos. May kamahalan. Pero sobrang cute kasi tignan nyo. Pag binaliktad mo siya, may snow na lumalabas. Before I end this video, magbibigay lang ako ng mga few tips para sa inyo bago kayo pumunta dito sa Kazakhstan para ready kayo. Number 1 is download 2GIS or Yandex Maps. Mas accurate kasi itong dalawang to as compared sa Google Maps. And then for the transportation, you can use Yandex Go. Or InDrive, meron din silang InDrive dito. Yung Yandex Go, nagre-require kasi siya ng OTP and minsan hindi nare-receive yun. Pero since bumili si Miguel ng SIM dito sa Kazakhstan, naka-receive kami ng text, so Yandex Go yung ginagamit namin. Another is, wala sila masyadong bidet dito. Hindi lahat ng CR may bidet, so magdala kayo ng foldable tabo or portable bidet. Tapos, when it comes to cash, ang winidraw namin is 100,000 tenge. Ngayon, ang naiwan na lang is 5,000 tenge. So, hindi naman kailangan ganun kalaki yung dalhin yung pera. Kasi ang ginamitan lang namin ng cash is yung mga maliliit lang na stall. Like, for example, bibili ng tubig or mga konting snacks. Pero sa convenience store, supermarket, restaurants, lahat pwedeng gumamit ng credit card. Also, download Google Translate. That will be your savior, lifesaver yon kasi most of the products here, naka-Russian or Kazakh talaga siya. Wala siyang English translation. And also, for your itinerary, I suggest kung mag-hike kayo or magka-camping, do not overpack your schedule. I would suggest na after like yung mga hike or mga camping tour, maglaan kayo ng isang araw na magpahinga para hindi kayo sobrang pagod. Pero up to you if kaya ng energy ninyo. And I don't think na i-chika ko na dito na dapat pala magki-Kyrgyzstan kami. So Kazakhstan, Kyrgyzstan. But unfortunately, our visa got denied. And may mga nakausap kaming Pilipino din na sabi nila, usually daw, pag nagko-cross ng border from Kazakhstan to Kyrgyzstan, talagang denied yung visa. Pero, kung ang flight mo is diretso sa Kyrgyzstan, na-approve naman daw yung visa. So, sa mga nagpaplano mag-Kyrgyzstan, Kazakhstan, fly to Kyrgyzstan first, and then cross the border na lang papuntang Kazakhstan, since Kazakhstan is visa-free. So, ayun guys, tapos na naman tayo sa isang vlog. This is honestly one of the best trips that we had. It's the best. Yeah. One of the best. Yeah. Kasi like, ang daming new experiences and hindi siya super duper mahal. So, worth the money talaga. I highly recommend na pumunta kayo dito. And it's visa-free. No need to worry about anything. Except pera na lang, syempre, ng pang-book ng mga kung ano-ano. So, ayun guys, as usual, lahat ng details ng vlog na to nasa description box. Mga link ng Airbnb, itinerary, expenses, everything I will put in the description box. So, there you go guys. Thank you so much for watching. Till my next vlog. Bye! Rahmet. Rahmet!